The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus went up to the mountain to pray, and he spent the night in prayer to God. When day came, he called his disciples to himself, and from them he chose 12, whom he also named apostles: Simon, whom he named Peter, and his brother Andrew, James, John, Philip, Bartholomew, Matthew, Thomas, James the son of Alphaeus, Simon who was called the Zealot, and Judas the son of James, and Judas Iscariot, who became a traitor. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Sa buhay ng ating Panginoon, bago sa gumawa ng anumang mahalagang bagay, nagdadasal muna siya. Bago niya sinimulan ang kanyang hayagang pagpapahayag ng mabuting balita o public ministry, nagdasal muna siya. Nagdasal siya 40 days and 40 nights in the desert. He fasted and prayed. Bago sa gumawa ng mga himala, bago niya pinagaling ang mga may sakit o pinarami ang tinapay at isda, nagdasal muna siya. Bago niya sinimulan ang kanyang pagpapakahirap, pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, nagdasal siya. Matinding dasal sa hardin ng Gethsemane. At ngayon sa Ebanghelyo, bago niya hinirang o pinili ang kanyang mga alagad, nagdasal muna siya. At yan din ang gustong ipagawa sa atin ng ating Panginoon. Bago tayo gumawa ng anumang mahalagang bagay, lalo na life-changing decisions, magdasal muna tayo. Kasi ang pagdadasal may binibigay sa atin. When we pray, we receive 3 things. First, clarity of vision. Second, purity of intention. And third, firmness of decision. Una, clarity of vision. Pag tayo nagdadasal, nagiging malinaw ang ating pananaw. Tandaan nyo, karamihan sa inyo, bago magdasal, may luha ang inyong mga mata. Pero pagkatapos nyo magdasal, nahugasan ng luha ang inyong mga mata, naging mas malinaw at alam nyo na kung ano ang inyong gagawin. Kasi sa pagdadasal, para bang nahawi yung lambong na tumatakip sa ating mga mata, na dati gumugulo sa atin, dati nagbibigay sa atin ng problema. Sa pagdadasal, parang ang dilim ng hating gabi ay pinapawi ng liwanag ng bukang liwayway. Kaya pagtapos nating nagdasal, nakikita natin ang tamang daan na ating tatahakin dahil naging malinaw ang ating pananaw. Pangalawa, purity of intention. Malinis na hangarin. Sa pagdadasal, nilinis ng Diyos ang ating mga motibo, ang ating mga hangarin. Bakit natin ginagawa yan? Yung tanong natin ay, gusto ba ito ng Diyos yung gagawin ko? Matutuwa ba ang Diyos rito? Matutuwa ba ang aking pamilya? Matutuwa ba ang aking mga mahal sa buhay? Wala bang masasaktan? Wala bang magagalit sa gagawin kong ito? Hindi mo iniisip ang iyong kapakinabangan. Iniisip mo ang kabutihan ng iba. Naging malinis ang inyong hangarin. Natanong mo, gusto ba ng Diyos yung gagawin kong ito? Kaya, yung mga kandidato tatakbo sa Lunes, tanungin ng sarili ninyo, itong pagtakbo ko, gusto ba ito ng Diyos o ako lang ang may gusto nito? Ba't ko ba gustong tumakbo? Gusto ko ba talaga lingkod? Gusto ko lang kumita at
sumikat. At hindi lang kandidato, pati tayong mga boboto, magdasal din tayo. Nang sa ganon, maging malinis din ang ating hangarin sa pagboto ng taong yan. Itong boboto ko, mabuting tao ba to? Talagang makapaglingkod siya ng wasto? O ba't ko boboto to? Wala nga nagagawa sa bahay eh. Anong gagawin niya sa barangay? Malinis na hangarin. Ito ang gusto ng Diyos. Ito ang gagawin ko. Pangatlo, firmness of decision. Pag tayo naging nagdadasal, naging matatag ang ating desisyon. Kasi, pagkatapos ng una-unang dalawa, the clarity of vision and the purity of intention, nakapagpasya tayo, maging matatag ang ating pagpasya. Panindigan natin yan. Kung kailangan, ipaglaban natin. Kahit anong isipin ng iba, kahit anong gawin ng iba, kahit anong sabihin ng iba, panindigan natin ang ating desisyon. Hindi tayo mahiya, hindi tayo matatakot. We can look straight at the eye of anyone and we can live up to our decision. Matatag na pagpasya. Kaya nga ba kung lingunin natin yung ating buhay, pag nilingon natin, nga pala, no? Yung mga desisyon na ginawa ko, saan nagdasal ako, naging maayos. Hindi ko pinagsisihan. Naging maganda yung bunga. Pero, yung mga desisyon na hindi ko pinagdasalan, pabigla-bigla lang. Aba, magulo. Hindi maganda yung bunga. Nagsisi nga ako eh. Kaya eto sundin natin ang payo at ang ginawa ng ating Panginoon. Bago gumawa ng anumang mahalagang bagay, magdasal ng taimtim. Magdasal ng taimtim upang maging malinaw ang ating pananaw. Maging malinis ang ating hangarin. At maging matatag ang ating desisyon. Amen.